Good morning mga kakudkod at syempre, ito na naman ang inyong lingkod, ang pagbabalik. Ngayong araw ay samahan nyo kami para maghatid sa ating kapatid. Ayan, pupunta kami ng terminal dyan kasi hindi siya makakasakay ng aeroplano dito sa domestic flight. Punuan ngayon guys at syempre mahal ang pamasahe. Pupunta kami ng bus terminal para doon na lang siya sumakay at alam nyo ba, wala siyang reservation tickets at syempre ang aking kapatid ay hindi na makakasama dyan dahil nga puno ang ating pajero. Okay, mabalik tayo sa ating usapan sa reservation tickets na yan. Ito nga mga kakudkod ay hindi nakabili ang aking kapatid dahil punuan, fully book lahat ang mga company or bus company. Kaya nga naman ngayong araw na to talagang minadali naming pumunta ngayong umagang-umaga para at least may chance pa kami na makapaghanap-hanap ng ibang way doon. At ito nga, alas 7, mag-aalas 7 pa lang dyan, ayun, biyahe na kami. Shout out dyan sa ating pinsan na maghahatid sa amin ang may-ari ng tricycle. At dito nga sa amin ngayong araw mga kakudkod, ay araw yan ng fiesta. Fiesta po yan mga kakudkod. Nakikita nyo naman ang mga banderitas. Pero dahil nga mangilan-ngilan pa lang ang tao, dahil nga umaga pa lang dyan, ay babalik naman kami kaagad pagkatapos naming ihatid ang aking kapatid. So abangan nyo mga kudkod kung paano tayo makahanap ng tickets kasi fully book at talagang walang mabilhan dito. Hindi ko alam ba't ba bumabiyahe ang mga tao. Alam niya namang ang mahal-mahal ng gasolina. Echos lang mga kudkod. Alam ko naman na lahat naman talaga ay bumabiyahe dahil ito ay importante kagaya ng ating kapatid. Kailangan niya at minarapat na bumalik ng Taiwan dahil nga naman ang hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Abay nagmamahala na nga ang gasolina all over the world at lalo na dito sa Pilipinas ramdam talaga mga kakudkod. At ito na nga dyan, nasa kalagitnaan na kami ng biyahe at ilang minuto na lang ay makakarating na tayo doon sa ating paruruunan. At ito nga ang ganda lang dito sa amin sa probinsya, dito sa amin talaga no. Ayan, talagang nakikita nyo naman ang mga green yan at malapit nang anihin ang aming palay. Wow, nakikiani. Ayan, nakikidaan lang po tayo dyan mga kudkod. Ito yung gustong gusto ko dito pag bumabiyahe kasi talagang fresh air at ang aking anak dyan ay talaga naman enjoy na enjoy siya. At ito nga mga kakudkod, pagdating namin doon, maghahagilap tayo dyan ng ticket. At ito na nga, wala masyadong mga tao sa aming dinadaanan dahil maaga pa yan. At ito na, nakarating na kami dito sa CBD or bus terminal. Hindi ko alam, ano bang meaning ng CBD? Ay, bahala na kayo mga kudkod. Ayan na nga, nandito na nga kami dyan mga kudkod. At syempre, ay magmamadali rin tayo dyan. Kasi nga, babalik tayo doon sa fiesta ng aming nayon. So, wala naman kami masyadong handa doon. Kasi alam niyo naman, hindi na kasi ganun kadami yung mga pumupunta, mga kudkod. Pero, fiesta, kailangan nating maghanda. Kahit konti lang. Ito naman talaga ay para sa ating patron. Ayan na, baba na kami at kailangan pa natin maghagilap ng ticket para sa aking kapatid dyan. Abangan nyo mga kudkod ha, sana ay makahanap tayo. Dahil nga nagtanong kami doon sa isang bus company na nakaparada kung maisisingit ba ang aking kapatid dahil yung kausap niya nga po mga kakudkod ay hindi rin naman nag-reply at hindi natin kung alam kung talagang makakasakay siya dito sa isang bus company. Ang problema mga kakudkod ay lahat nga talaga ay fully booked.
Kaya sabi nila ay talagang walang kasiguruhan dahil ang lahat nga po talaga ng pasahero ay may mga reservation ticket. So ang ginawa po namin mga kudkod ay nagbaka sakali kami doon sa isang bus company or isang bus basta yung bus company mga kudkod, ayun. At dahil nga wala talaga ay ang ginawa namin ay nagantay at nakiusap din kung sakali. Pero isang bus company dito ay nagsabi naman na kapag walang dumating na pasahero ay pwedeng isingit ang ating kapatid. At ito nga ang Peña Francia Tours, dito yan sa Naga City ng Isarog Tours Company, yan ang bus. At syempre dahil nga wala pa tayong magagawa ay kailangan nating magantay at ang ating mga bus driver at conductor naman ay talagang busy dyan mga kudkod sa pagdidispatch siya ng mga pasahero at pag-pray natin na baka sakali ay maisingit ang aking kapatid dyan as chance passenger. So inaantay namin kung talagang darating lahat ng mga pasahero kasi sabi ng conductor ay pwedeng isingit basta mag-antay lang muna baka sakaling may bakante, ayon. So ito nga mga kakudkod, talaga namang nag-aantay kami dyan at syempre yung aking mga kapamangkin ay naandyan din sa tabi-tabi at ang aking anak. At syempre ito yung moment na talaga namang medyo nakakalungkot lang, pero syempre dahil mahirap ang buhay dito sa Pilipinas, to be honest guys, talaga mahirap talaga, o diba? Tanggapin na natin. Siguro yung ibang nakaka-LL at yung mga nasa gobyerno na kontraktor, o hindi ko nilalahat ha, sabihin na natin sila yung medyo nakakaangat-angat at syempre hindi nararanasan kung ano yung hirap ng mga mahihirap, o diba? So ito yung mga buhay talaga ng OFW na masasabi nating go for the go kasi for the sake of our family, lahat naman nagsisikap, pero iba pa rin kasi mga kakudkod pag malayo. So doble ang hirap doon kasi emotionally, physically, or whatever, lahat naman mararanasan. But anyway, lahat naman yan na may kapalit. So ang importante lang talaga sa OFW ay wala kang sakit at kailangan matatag ka, lalo na sa mental health or emotional. Yun ang kailangan mong apakatandaan mga kudkod kung ikaw ay mag-abroad or as an OFW. So dahil nga dyan ay umalis na itong isang bus at syempre akala namin mga kudkod ay makakasakay ang aking kapatid dyan, pero hindi po talaga maisingit dahil puno ito at talagang lahat naman ay dumating yung mga pasahero. So itong bus na bagong magpipick up, same company, yung Peña Francia Tours or Bicol Isarog or Isarog Bicol, ito yung aming tinututukan. Wow, tinututukan talaga kasi napapansin namin at nakikinitan namin na dito talaga siya makakasakay. At ayan nga mga kakudkod, talagang hindi tayo nagkamali na isingit ang aking kapatid dyan. So maraming salamat sa inyo, Bicol Isarog, Peña Francia Tours. Shoutout po sa inyong lahat, maraming salamat. At syempre naitawid ang talaga namang itong pinakakaintay ng aking kapatid dahil nga mga kudkod ay syempre nape-pressure na dyan ang aking kapatid kasi nga bukas na ang kanyang flight. So kailangan nating maglagay ng oras or ng travel time kasi nga mga kudkod, hindi nating pwedeng isagad na gabi siya aalis dito at kinabukasan ay magfa-flight na siya kasi we have to consider guys yung mga unexpected situation lalo na along the way. Ayan, di ba? So ganun mga kakudkod, dahil nga naman ang travel time from Bicol to Manila ay umaabot po yan ng 10 to 12 hours. So kung ikaw ay mag-eroplano ay umaabot lamang ng 30 to 45 minutes. At dahil nga tayo ay mga hampas lupa at may hirap lamang, so kailangan natin makisiksikan dahil hindi po tayo nakabili ng reservation ticket. So baka na naman ay magsasabi dyan, oy bakit kasi hindi kayo, ayan nabulol na tayo. So bakit kasi kayo hindi bumili ng reservation? So ayun nga mga kudko, dahil nga naman ay syempre alam niyo na nung dumating ang kanyang visa ay umuwi siya dito sa Bicol. Syempre pagdating niya doon sa may airport tuloy, doon sa may terminal ng mga bus terminal, sabi nila ay talagang wala daw, mga fully booked din mga kakudkod. So ayun, nagbaka sakali ang aking kapatid dahil nga naman gusto niya rin siya na makasama ang
ang pamilya at mga anak niya at ang asawa niya before umalis. At yung alam niyo na, kailangan din naman syempre ay magpaalaman na ng bonggang-bongga. Syempre naman malayo yun, di ba? Hindi naman yun Manila. Na anytime pwede kang umalis. At syempre, alam naman natin na ganito naman talaga ang pagiging Pilipino natin. So we are extended family. Hindi extended family, ano ba yun, intact tayo mga Pilipino, mga hodkod when it comes to family orientation or yung mga bonding or what I mean is hindi tayo katulad ng iba na parang usual. Although usual naman talaga kasi hindi naman ito first time ng aking kapatid na umalis. So ito na nga mga kudkod, nakaalis na yung kapatid ko. Kung napansin nyo talaga naman ay nakikita ko sa mata ng aking kapatid dyan na maluhaluan na siya mga kudkod. Pero anyway, talagang mas inisip niya at priority niya ang kapakanan ng kanyang mga anak dahil nga sila ay nag-aaral. O diba? So, ganun pa nga kakudkod ang buhay ng isang OFW. At syempre malungkot pero you have to think the advantages and positive side kung bakit mo gagawin yon kasi walang mangyayari dito sa Pilipinas dahil nga naman sa mga buwaya na yan. Ayan, ako malis ng aking kapatid, so pag-pray natin na maging maayos ang lahat. At syempre maraming salamat din sa nakakapanood nito. Alam ko yung iba dyan ay nakaka-relate. Maraming salamat sa mga nakapanood ng ating vlog before ng sinorpresa niya previous year sa kanyang mga anak nung umuwi siya dito kasi ilang years nang hindi nakauwi. Pinurpresa niya yung kanyang mga anak at umabot po yan ng million views. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ito naman po tayo after so many months na hindi po tayo nakapag-upload, and ngayon nakabalik po tayo sa pag-upload at ito pa rin. Ito na nga guys, ng pag-upload natin ngayon ay babalik ulit ang aking kapatid sa Taiwan, o diba? So thank you so much, maraming salamat po sa inyong lahat at hanggang sa muli sa inyong mga support. Thank you so much. So keep in touch. Ito po yung mga kakudkod ang aking pamilya na ibinabahagi sa inyong istorya namin na simpleng pamilya pero always think positive pa rin kami guys. So ayan, pauwi na kami dyan mga kakudkod kasama pabalik ng aking na aming bahay dahil fiesta nga naman. Araw ng fiesta mga kudkod ay umalis yung aking kapatid dahil kinabukasan nga ay ang kanyang flight. So sad to say naman kasi hindi siya makakapag-celebrate, but anyway, this is the moment naman na pinakahihintay ng aking kapatid para sa kanyang mga anak. O diba? So dito na kami guys. Thank you so much for watching at see you soon for our next vlog. God bless everyone.